Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Ayan, good morning po sa lahat. Akin po munang basahin ang ating mensahe bago po ako manalangin. Sige po, tayo po ay magbukas sa mga taga-Roma, chapter 11, verse 1 hanggang 12 po ito. Amen. So, kinahabagan ng Diyos ang Israel, verse 1. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sisimula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira, gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganon din sa kasalukuyan, meron pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon, hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi? Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig, hanggang sa panahong ito. Verse 9, At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. 11. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Verse 12, Ngayon kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na to na muli, Lord God, kami po ay ginising mo, Panginoon, at binigyan mo ng pagkakataong muli na upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Yesus. Panginoon, ako po'y nagpapakubabang lumalapit sa iyo, Lord God, na ikaw po ang siyang patuloy, Panginoon, na maglinis sa aking puso, na maging karapat-dapat po na tagapagsalita mo ngayong umagang ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mahayag, Lord God, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ang wisdom and knowledge and understanding, Panginoon, ang hinihiling namin, Lord God, sa buhay ng bawat isa, na anuman po yung maihayag mo, Panginoon, maitatak ito sa aming mga puso, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-reveal, Panginoon, sa totoong word mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na patuloy mong langisan ng aking mga labi. Ikaw po siyang manguna, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng gawain ito. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Samahan mo po ako, Lord God. Hindi ko po kakayanin itong mag-isa, Panginoon. Ikaw ang siyang magkaloob po ng kaunawaan sa akin at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. At patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga gawanan kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. At pagkaluban mo po kami ng magandang internet connection, Lord God, na hindi po maputol ang gawain ito at maging matagumpay po na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-lead. Holy Spirit, fill me with your power, Panginoon, na ikaw ang siyang mahayag sa umagang ito, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Ayan, so tayo po ay dumako no, sa Romans chapter 11 verse 1 to 12. Yun po yung ating topic, Remnant of Israel. So, ayan, meron po tayong mga gagamitin ngayon na mga sa verses sa mga Old Testament po ano. Gagamit po tayo ng mga supporting verses dahil dun po sa mga ginamit po ni Pablo dito sa mga verses din ay kailangan din po ang kasagutan po natin ay manggagaling din po sa mga verses din po sa Old Testament. So yan, para maipakita natin yung kasagutan doon sa mga binanggit ni Pablo sa mga kanyang katanungan po. No? Pero dalawa lang naman po yung mga magiging puntos natin dito na makikita natin na ayan sa verse 1 to 6. Yan, yung mga pinili ano po ng Panginoon. At sa verse 7 to 12 naman po ay yung mga pinatigas naman ng Panginoon. So, yan, dito muna tayo sa verse 1 to 6, ang mga pinili, no? Kung ano ang plano ng Diyos sa bayan ng Israel at ay mga nalalabing matapat sa Israel po, no? Ay liligtas ng Panginoon. Medyo ang topic ng Romans 11 po ay medyo maselan ano po. Kaya kung meron akong hindi mabanggit at merong kapahayagan sa inyo, so kayo na lang po yung magdagdag later. At kung ano lang po ang maipahayag ng ating Panginoon, siya po ang maisambit ng aking mga bibig. So, nagtapos po si Pablo doon sa chapter 10 sa verse 21 na sabi niya, subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang suwail at rebelde. No, doon po natapos yung sa chapter at 10 verse 21. Kaya ngayon dito sa chapter 11 naman, verse 1, ito naman yung sumunod, no, katanungan niya. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Diba? So, yun din naman ang sagot niya, hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. So, dun po muna tayo dun sa ito na ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? So, ito, una ito yung sagot no, sa kanyang tanong na itinakwil ba ng Diyos ang sariling bayan? Sabi niya din naman na hindi. So makikita natin ito sa 1 Samuel verse 12, no? Chapter 12 verse 22. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang pangkanyang pangako. Kayo'y pinili niya pinili niya bilang kanyang bayan. Yun, doon po natin makikita yung sa 1 Samuel chapter 12 verse 22 and sa Genesis chapter 12 verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So ito po yung mga taong pinili niya no, na hindi tinakwilan no. Doon sa Roma 11 verse 1 na itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan. So, doon natin makikita na siya naman mismo din ang sumagot at doon din naman sa mga Old Testament verses po no, na hindi pababayaan ni Yahweh sapagkat yun ang pangako ni Yahweh at kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. So doon naman po sa word na sa katunayan ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin, bakit kailangan niyang banggitin yun? Una kasi totoo naman po talaga na si Pablo po ay isang Israelita. At pangalawa, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo. Pangatlo, doon sa kanyang conclusion na siya ay isang patotoo na hindi tinakwil ng Diyos ang mga pinili niyang Hudyo. Siya ay naglilingkod sa Diyos na pinili pa siya na maging propeta para sa mga Hentil. Sabi sa Jeremiah 33 verse 26, mananatili rin ang aking pangako sa lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. Magmumula sa angkan ni David, ang hihirangin kong maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kakahabagan. So sa verse 2 naman, sa Romans 11 verse 2, kinahabagan ng Diyos ang mga mananampalataya sa Kanya. So, dito makikita natin na God has not rejected His people whom He foreknew. At ito yung pinapakita na mga chosen people, na hindi itinakwil ng Diyos yung kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya.
Sabi sa awit 94 verse 14, mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. No? For the Lord will not forsake His people, He will not abandon His heritage. So, dyan din po yung sagot, siya din ang sumagot na kapag ang Diyos po ang nagdesisyon, never itong lumalabag sa kanyang utos noon pa man. May isang salita po ang Panginoon and He is true to His promises na hindi niya itatakwil yung mga bayang pinili niya at siya po yung maghihirang doon sa mga tao na naglilingkod po sa Panginoon at hindi iiwanan ng Panginoon at ang kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin. Doon naman po sa word na hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sabi niya gano'n, di ba? Ang sabi ni Elias doon sa verse 3, Lord, they have killed your prophets, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. So, makita po natin dito, doon sa word na yon bago tayo pumunta doon sa sinabi ni Elias sa verse 3, balikan po natin yung sitwasyon, bakit ginamit ni Pablo yung sitwasyon na yun ni Elias para maunawaan po natin na kung saang part ba sinabi iyon ni Elias. So kung matatandaan po natin yung story doon sa bundok ng Carmel, doon sa 1 Kings, na balikan natin yung sa 1 King chapter 18 verse 21 to 24 and 36 to 40. Hindi ko na po babasahin lahat pero isa-summarize na lang po natin kung ano yung nangyari doon. Sabi sa 1 King chapter 8 verse 19 na ngayon tipunin ninyo, sabi ni Elias, ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. So, ito yung mga pangyayari na kung saan sinabi ni Elias doon sa mga taga-Israelita, sa taong bayan, na hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan, na kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya yung susundin ninyo, na kung si Baal naman, kay Baal kayo maglilingkod. Ito yung sitwasyon na kung saan parang in-encourage niya na yung mga tao doon na magdala kayo ng 2 toro, hayaan ninyong ang isa ay patayin ng propeta ni Baal at pagkatapos naman ay kakatayin at ilalagay sa ibabaw ng mga kahoy. At ang sabi niya, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. Kung mababalikan natin yon. At sumagot naman sila na sang-ayon sila. At tawag sila ng tawag kay Baal, di ba? Pero wala namang bumabang apoy. Nung si Elias na ang tumawag, yung ikatlong hapon, sa harap ng altar na nalangin siya, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. Ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat na ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Ang handog, ang kahoy at ang mga bato sa lupa ng paligid, pati yung tubig ng kanalat na tuyo. So, ayun, doon niya pinag-utos na hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. So, doon nalaman po yung pangyayari na yun. Nalaman yun nung asawa ni Ahab na si Jezebel. At lahat, kumbaga nagbitaw ng salita si Jezebel na lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni sa 1 King chapter 19 verse 1 to 8 na kung ano ang ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Sabi niyang ganon, iparating daw kay Elias na patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa'yo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So makita natin doon na natakot si Elias na mamatay kaya umalis siya at nagpunta siya sa Beerseba. At sa lupain ng Joda kasama ang kanyang mga utusan, iniwan niya roon ang kanyang utusan. So isa-summarize na lang natin na sa maghapong paglalakad niya, siya ay napagod, nakatulog siya,
sobrang hirap niya, sinabi niya pa doon na hirap na siya, mabuti pang mamatay na ako, mga ganun yung word niya. At doon sa pagpapahinga niya na yun, sa pagkatulog niya na yun, kinalabit siya ng isang anghel, pinakain siya, gumising ka, kumain ka, sabi niya ganun. At nilutuan siya ng pagkain upang daw magbalik ng sigla yung kanyang katawan para doon sa magkaroon siya ng sapat na lakas na makapaglakbay siya ng 40 days and 40 nights hanggang sa bundok ng Sinai na kung saan yun po ang bundok ng Diyos po that time. So, yun nga sa pagpunta niya doon sa bundok na yon, doon na niya nakausap po ang ating Panginoon. Ito yung sa verse 3. So, doon din matatagpuan din po iyon sa First King chapter 19 verse 10 na po. At doon niya sinabi na sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa verse 4 ng chapter Romans 11, chapter 11 verse 4? Ito ang sagot po no ng ating Panginoon. I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So yun din po yung sagot niya sa First King verse 19, chapter 19 verse 18 na ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. So makita natin dito na mali yung pag-aakala ni Elias na siya na lang yung natitira at ang Panginoon ay pumili ng mga taong ililigtas niya ng 7,000 na hindi hindi kumilala kay Baal, hindi lumuhod or hindi humalik sa imahe ni Baal. So yun yung mga 7,000 pinili po ng ating Panginoon na ililigtas niya sa bansang Israel. At ang sabi niya dito sa verse 5 hanggang 6, yan basahin muna natin lahat bago natin isa-isa na. So too at the present time there is a remnant, yan, chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Yan sa Tagalog. Ulitin po natin. Ganon din sa kasalukuyan, meron pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na yon masasabing kagandahang loob. So dito po natin makikita na we are saved by grace and not by our works. At sa kagandahang loob ng Panginoon, lahat po ng mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya ay napawalang sala sa lahat ng mga kasalanan. At pinatunayan po dito kung mababalikan natin yung chapter 4 ng Roma sa verse 4 to 5 na ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob kundi kabayaran, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos ay nagpapawalang sala sa makasalanan ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya At doon sa Romans chapter 9 verse 11 to 12 na pinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Ibig sabihin, plano ng Panginoon, gusto ng Panginoon at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ng mas matanda sa nakababata. So makita po natin dito yung message ng Panginoon, ang pagpili ng Diyos not by works kundi sa biyaya po at nais ng Diyos. Maliwanag na yung pasya po ng Diyos ay nababatay po doon sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Makikita din po natin yan sa verse 9, chapter 9 ng Roma, verse 16. Kaya ang Diyos po ang pumipili dahil sa kanyang biyaya at hindi batay sa kagustuhan at gawa ng tao kundi sa awa po ng Diyos
nakikita ng Diyos yung mga taong tapat sa Kanya at ito ay Kanyang ililigtas. No? Lahat po tayo no, ay makasalanan, lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya kung meron man siyang ililigtas, yun ay nais niyang ipakita ang Kanyang kapangyarihan sa bawat taong naniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kaya dito pinaalalahanan tayo na Panginoon, 3 points doon sa mga napili, no, na ito nga na God did not rejected His chosen people. Kumbaga niligtas niya. Siya ang pumili po no, sa mga tao no, na nais niyang iligtas. At ang Diyos po, no, and God has preserved a faithful remnant for Himself. Siya ay nagtira po mga nalalalabing matapat sa Kanya. And yun nga, we are saved by grace no po, na talagang ang Panginoon po ay talagang totoo sa Kanyang pangako na kung tayo po ay talagang tapat sa Kanya at ang kagustuhan niya ang ating gagawin, His will no po. Kumbaga, yung habag ng Panginoon talagang sa totoo lang po talaga namang ito ay talagang ipinagkaloob niya dahil ito ang plano niya, dahil nga binigay niya ang ating Panginoong Hesukristo para ma-save po tayo sa ating mga kasalanan no po. Kaya talagang may mga pinipili po ang ating Panginoon upang yung mga tao talaga na nagsisilbi at nagiging tapat sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, yung mga chosen people na pinili niya at tayo yung mga believers na talagang pag nanampalataya sa Kanya no po, tayo po ay talagang maliligtas. No? Hindi yun sa pagsisikap natin, kundi yun ay nakabatay po sa habag at kagustuhan po ng ating Panginoong Hesukristo. At makita rin po natin sa Roma chapter 9 verse 27 na pinahayag din naman ni Isaiah yung tungkol sa Israel na kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ng Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. 'Di ba? So yun din po yung advice niya kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak, kilala ng Panginoon. Sabi niya kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So muli tayo pinalahanan dito, advice ni Paul kay Timoteo na alam ko na naniniwala po ako na advice din ng Panginoon sa atin na sabi nga, konti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Konti lang ang matitira sa ating maligtas. Yun lamang po mga nanampalataya sa Panginoon at kilala ng Panginoon kung sino-sino po ang tunay na nasa Kanya. At ang bawat na nagsasabing siya'y Panginoon at dapat na lumayo sa kasamaan. Hindi lamang po sinasabi natin na Panginoon natin siya by a word, kundi by heart na tayo po ay lumayo doon sa mga hindi magagandang gawain na hindi po nakalulugod sa ating Panginoon. At dito rin po napatunayan natin na opo, we are saved by grace but we are judged by works. No po. Kung ano man po yung mga ginagawa natin, meron po itong paghukom no sa mata ng Panginoon at siya lamang po ang may karapatan no na mag-judge po sa atin. Kaya oo, panghahawakan natin na we are saved by grace, by grace. Pero kailangan pa rin nating 'di ba pagtrabahuhan no ang ating kung ano man po yung salvation na meron tayo, considering na meron po tayong gagawin, hindi lamang po na opo na tayo ay we are saved by grace, pero yung works po natin, we are judged by our works no po. Kaya nakikita ng Panginoon, siya ang nakakasiliksik sa mga tunay na puso na sino man po ang sa Kanya no po, hindi lang sa salita, kundi po sa gawa. Kaya nga, di ba, sa Romans 11:26 mapag-aaralan po natin ito, pero pinakita po dito no ng Panginoon na ni-reveal na sa atin na kapag nangyari lahat ng yun na pag tayo ay lumayo sa kasamaan at tayo po ay talagang naniniwala at nanalig sa Panginoon, ito ang sabi niya, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ng tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni David. Kaya doon, ito yung sa verse 1-6 na pinakita ng Panginoon sa atin na kung talaga tayo po ay talagang tapat na magsisilbi sa Panginoon at gagawin po natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon, ipagkakaloob niya po sa atin ng kaligtasan through His grace no po sa kanyang habag at biyaya. Kaya maraming salamat po
sa Panginoon na patuloy na tayong pinalalahanan na hindi tayo magnanangan sa sarili nating kakayahan, kundi sa kakayahan po ng Panginoon kung papaano niya po tayo iniligtas, kailangan pa din po natin i-workout. Ayun, no? Kaya maraming salamat po sa Panginoon na sa mensahe pa lang sa verse 1 to 6 pinakita na ng Panginoon na we are chosen people, na magsiserve tayo sa Kanya at ipakita natin kung gaano tayo ka-deserving na maging anak po ng Panginoon. Dito naman po sa verse 7 to 12, ano po ang mga pinatigas ng Diyos. Mga taong nakatuon lang po sa sariling gawa at hindi kay Kristo. Ayun po yung pangalawang mensahe ng ating Panginoon na makikita natin ngayon sa verse 7 naman po, ito naman po yung question niya. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi? Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad na nasusulat, binigyan sila ng Diyos na mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Yan, so tayo po'y dumako ulit sa Old Testament, doon sa Deuteronomy chapter 29, verse 4. Ang sabi ng Panginoon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. Patunay po na pinatigas ng Diyos ang hindi maka-appreciate sa kabutihan ng Panginoon because they don't understand God, they don't acknowledge God. Ito yung mga panahon na kumbaga naroon na hindi pa hinayaan ng Panginoon na maranasan, maunawaan kung ano man yung nararanasan. May mga pagkakataon po tayo na may mga nararanasan tayo na hindi natin maunawaan dahil yun po ay plano po ng Panginoon. At kung hindi po natin na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon sa atin, dumarating sa point na ang Panginoon po ang nagpapatigas sa ating mga puso kapag hindi natin siya in-acknowledge. Sabi sa Isaiah chapter 29 verse 10, sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng espiritu ng matinding antok, tinakpan niya ang inyong mga mata, kayong mga propeta, tinakpan din niya ang inyong mga ulo, kayong mga manghuhula. So, dito pinakita na hindi naman literal na po na ang kamay ng Panginoon mismo ang magtatakip. Kumbaga, ito ay pananagutan po na kumbaga dito pinakita spiritually na spiritual blindness, deafness, na kung sino man kumbaga meron ng mga nakakarinig ng kanyang word pero hindi pa nauunawaan. Meron ng nakakakita ng mga kanyang ginagawa pero hindi pa rin nila na-recognize yung kanyang mga revealed word. So doon yun yung isa sa mga prophecy ni Isaiah na merong mga tao that time na nandyan na ang Messiah pero hindi pa rin po nila na-recognize. So, yun yung pagkakataon na ang Diyos po ang nagpapatigas sa puso pag hinayaan po ng Diyos na pag hinayaan kapag yung mga kagustuhan nila, yung pinipilit nila na maunawaan lang at yung mga kagustuhan lamang nila, yung ginagawa nila, that's the time na ang Panginoon po ang siyang kumikilos na nagpapatigas sa puso. Katulad yung kay Paraon, di ba? Na ipinakita ng Panginoon kung gaano yung kanyang kapangyarihan na pinatigas niya ang kalooban ni Paraon upang maipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 11 po ito, ang paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng mga natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip sa maniwala sa katotohanan. Diba ito yung time na dumating na ang Messiah, hindi pa kumbaga mga naniniwala pa rin sila, mga Sadducees, Pharisees, mga Pariseo na naniniwala pa rin sila sa kung ano yung mga tradisyon na kinabibilangan nila, hindi nila na-recognize ang gawa ng Panginoon. Yung mga revealed word na ibinibigay ng Lord sa kanila, hindi pa rin nila pininiwalaan. At sino ang nagpabaya dito? Ang Diyos ba?
hinayaan sila dahil matigas matigas no yung kanilang kagustuhan pa rin, yung mga pansariling kagustuhan pa rin nila, at ayaw nila sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kung ano yung mga tradition na ginawa nila, yun pa rin yung ginagawa nila. Pero 'di ba, um, dumarating sa point na talagang kapag ka ikaw ay nagmamatigas talaga ng iyong puso, dumarating sa point na talagang hahayaan ka na lang ng Panginoon kasi hindi mo siya pinapakinggan eh. Hindi natin pinapakinggan kung ano man yung voice na ipinagkakaloob niya sa atin. Pero 'di ba bakit sinabi na sa Biblia na hindi tayo pababayaan? Ito po ay para lamang sa mga believers. Po, sa mga believers na katulad natin, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong may tamang relasyon sa Kanya. God will not forsake us, God is with us, and nothing is impossible with God. Sa mga taong may malalim po na relasyon sa Panginoon, at sa mga taong may malalim po na may pananalig at sumusunod po sa kagustuhan niya. So, talagang marami po talaga tayong mga verses, mga supporting verses dito para makita natin na yung divine, no, merong pagtatakip ng Panginoon sa kabanalan or divine puso at mata ng tao, po, and sa human, yung kalikasan po, yung kalayaan, nakasamaan po ng Panginoon, kung ano yung desire po ng man, po, na talagang makita natin sa Matthew 13, verse 13 to 15, na nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig at nakakaunawa. So, dito makita natin talaga na mayroong mga secret ang Panginoon, nagsasalita siya through parables para hindi po maunawaan ng enemy, po. So, dito, at yun nga, yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya, makikita man nila o maririnig man nila, pero hindi po nila nauunawaan ng word. So, natutupad sa kanila yung prophecy ni Isaiah, po, na makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Diba? So makita natin dito na kung inopen lang nila yung kanilang mind, yung kanilang puso, yung kanilang isip doon sa nais na ipahatid ng Panginoon sa kanila, hindi sana mangyayari yung ganon kung hindi nila pinatigas yung kanilang ulo, na binigyan sila ng Diyos na mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Dahil nga hanggang po sa mga panahon ngayon, meron pa rin mga tao na, kumbaga tayo, nag-share na tayo ng mga words sa kanila, pero hindi pa rin nila pinapakinggan, kung ano pa din yung mga paniniwala nila na hindi naman karapat-dapat, yun pa rin yung pinaninindigan nila. So, makita natin dito na God is sovereign. Siya po yung nagpapalambot at nagpapatigas ng ating mga puso. At talagang kung paano nagkaroon ng special na purpose ang Panginoon sa mga pinili niya, meron din pong purpose ang Panginoon doon sa mga matitigas po ang mga puso, So merong taglay na kaparusahan sa mga taong hindi napili ng Panginoon o hindi nakinig sa Panginoon, po. Now we are human, tayo po ay responsible sa mga kinikilos natin. Yung free will and freedom na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, po, sabi nga, God is sovereign, makapangyarihan po siya. Pero nasa atin pa rin ng mga kilos, mga tao, kung paano po tayo, ililigtas ng Panginoon, kung paano po tayo pipiliin ng Panginoon. Kaya nga, 'di ba, sabi kahit na hindi nakikinig ang mga tao, i-share pa rin natin yung niya, yung word niya. At least binigay natin yung part natin, ginawa natin yung best natin na maipaliwanag sa kanya ang salita ng Panginoon. Ngayon, kung sila ay magiging matigas pa ang puso at hindi nila paniniwalaan ang revelation ng Panginoon, 'di ba? Hindi na po natin 'yon kasalanan, Kaya nakakalungkot talaga, na dumarating sa point na gano'n, na talagang may mga taong hindi nagbubukas ng isip at puso sa katotohanan po na inire-reveal ng Panginoon. Kaya ito ang sabi ni David naman, kanina yung kay Isaiah, sinabi naman ni David sa verse 9, sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista.
isang katitisuran at parusa sa kanila. Sa verse 10, lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Yan, ituloy-tuloy na natin sa 11:12. Ito naman ang tanong ko. Ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi, sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ayan, so balik tayo sa verse 9 and 10. Na sinabi ni David, sinabi ni David dito na let their table become a snare and a trap and a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see and bend their backs forever. So makita natin sa Psalms of David naman, punta tayo sa Psalm 69 na message na yun to the Messiah na po na ang kumakalaban kay Yahweh ay tinuturing na kaaway. Ang taong walang kaugnayan sa Diyos ay tinuturing niyang kaaway. So, pinakita po ng Panginoon dito na siguro ang message ng Lord sa atin dito, nakita ko na mahalin natin yung ating mga kaaway na ipinamuhay ni Kristo na nilaan niya ang buhay niya para sa ating mga makasalanan. Kasi makita nga natin sa Romans 5 na kung ang isang tao talaga mahirap magpatawad, no? Yun pa kayang mahalin na kaya. Pero dito sa atin, kumbaga, sa pag-uutos ng Panginoon na mahalin mo ang kaaway mo, parang sa tao napaka-imposible yun, ano? Pero sa Diyos po, walang imposible. Kumbaga na nag-throwback nga sa akin dito, no, na yung story ng isang ama na namatayan pareho ng anak, no, na magkaibang desisyon, na isa nagpatawad at isang hindi. Pero merong isang ama na nagpatawad na po pinatay ang kanyang anak, no, pero siya pa ang nagsabi na may I had this man. Parang kumbaga pareho silang napalaya ng galit, no po, at yung gumawa naman ay napalaya naman ng guilt. So may mga panahon na how can you show Christ, no po, kung galit ka? Paano makikita ang Panginoon sa buhay natin kung ang nagpapairal sa atin po, no, ay kasamaan or yung pagkagalit lang, di ba? Kaya nga sabi ni David, no po, na isang katitirusan at parusa sa kanila, lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita. Kung patitigasin po rin po ang kanilang mga puso, no po, at hindi ka marunong magpatawad, no po. So, ganun po yung mangyayari talaga, no, hindi darating sa point na talagang malalamon ka na lang ng galit, malalamon ka na lang ng kung ano yung meron sa loob mo, hindi ka mapapanatag dahil yun ang inilagay mo sa iyong puso. So, at nakita din natin doon sa panalangin ni David sa chapter 9 verse 10, hindi na natin isa-isahin, no, pero summarize na lang na tinuring po ng Diyos na kaaway ang taong sumusuway sa Kanya. At ang sumusunod naman sa nais niyang ipagawa, yun ay hindi uma-accept sa gospel of God, no po. Yung sumusunod naman sa nais niyang ipagawa, talaga namang nandoon, no, na talagang pinili ng Panginoon. Kaya yung mga hindi uma-accept po sa gospel ni God, katulad nga ng sabi natin kanina, no, kaya gumamit po si Pablo ng mga text doon sa lumang tipan na connected po doon sa pagpapatigas ng puso, no po, at ulo ng mga tao para mapakita po sa atin na kapag tayo po ay sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon, no po, nakalulugod po iyon sa Panginoon at ito po ay talagang ang Diyos po ang pumipili sa atin kapag tayo ay nakaunawa sa Panginoon. Siya po ang nag-open ng ating heart, ng ating mind. Pero kapag ang tao ay hindi umaccept sa gospel of God, tinuturing po niya yung nakaaway, no? At patuloy niyang patitigasin po talaga ang kalooban. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na hindi po uma-accept sa mga word of God, ano, na dumating sa time na talagang ang Panginoon at ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa buhay nila. Hallelujah. Na talagang hindi patigasin ng Panginoon ang kanilang mga puso. Huwag nilang panindigan yung mga sarili lamang nilang pagkaunawa, yung mga ginagawa nilang hindi ka nais-nais, in the name of Jesus. And with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Na talaga pong ang mamutawi na lang po, no, ayun talagang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin na talagang may mga tao na maka-accept talaga sa kanyang word in the name of Jesus. So yun, bumalik tayo sa verse 11. Ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi, sa halip dahil sa kanilang kasalanan ang kaligtasan ay nakarating sa mga hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito.
Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Hallelujah. Hallelujah po sa mensahe ng Panginoon. Makikita naman natin ito sa Romans chapter 11 verse 25 to 32, no? Na pag-aaralan din naman natin, pero pinakita dito ng Panginoon na nahabag ang Diyos sa lahat, no? So, pinakita ng Panginoon na there is only one body of Christ. We are all members of that one body. Maging Hudyo man, maging Hentil man, we are saved by grace. Ano po? Na sa Romans 11, verse 17 to 18, pahapyawan ko lang po, pero magiging message lang naman natin to kasi connected po talaga sila, na kumbaga sa mga verses din naman po talaga tayo kukuha ng mga kasagutan talaga, po, na ginamit ni Pablo yung talinghaga na doon sa puno ng olibo, na iisang root lang po ng galing, na pinaalala po niya na ang Kristiyanong taga-Roma, na ang mga Hentil at mga Hudyo ay parehong mga sanga ng isang punong olibo. Hindi dapat magmataas ang mga Hentil sa mga Hudyo, kundi alalahanin nila na ang puno na siyang kumakatawan sa iglesia ay may ugat sa mga pangako ng Diyos sa bansang Israel noong panahon ng lumang tipan. Na ang mga Hudyo naman ay hindi dapat magpataw ng karagdagang mga kahilingan o kautusan sa mga Hintil sapagkat sila ay naidugtong na bilang mga sanga sa punong iyon. So, inasahan ni Pablo na matututo silang magkaunawaan, magpakumbabaan sa kabila ng kanilang pagkakaiba sapagkat sila ay pinag-isa na iisang katawan ni Kristo. So, did God forsake Israel? No, yun po ang kasagutan, na God is showing na hindi niya pinabayaan ang mga taong nananalig sa Kanya, hindi niya binaliwala ang pangako niya kay Abraham at kay David, na He is God of covenant. Ito po ang pinapakita ng ating Panginoon sa ating buhay, na hindi po nagpabaya ang Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. At muli po ang message po ng Panginoon sa atin sa umagang ito, na we are saved by grace but we are judged by works. Ano po? So may mga chosen people na pinili ang Panginoon at meron din pong pinatigas ang puso. Huwag nating hayaan na dumating tayo sa point na yun tayo ay patitigasin po ang puso at ang mga puso at gawa natin, pero we are now, 'di ba, believers of Christ, na tayo po ay nananampalataya at nananalig na sa Panginoon, kaya tayo na po ay nandoon sa mga chosen people, na tayo po ang pinili ng Panginoon. Hindi po tayo ang pumili sa Panginoon, ang Panginoon po ang siyang pumili sa atin. Kaya wag po natin kalimutan na we are chosen by God to do His will. Huwag po natin patigasin ang puso sa panawagan ng Diyos sa atin. Ano man po yung pinapagawa niya sa atin, dahil siya ang pumili sa atin, pakinggan po natin ang leading ng Holy Spirit, ang conviction niya. Matuto po tayong makinig sa kung ano man po yung pinapagawa niya sa atin, sa small voice, na palagi nating naririnig, galing po sa Panginoon. I-discern natin kung galing po ba yun sa Panginoon o galing po ba yun sa kaaway. Wag po natin hayaan, na patigasin ng Panginoon ang mga puso natin, at wag nating hayaan na gumawa tayo ng mga bagay na hindi po na nararapat at hindi nakalulugod po sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na pumipili, siya din na nagpapatigas sa puso, kaya kapag ayaw mo sumunod at lakaran ng gusto niyang ipagawa sa iyo, huwag hayaan po na makinig sa kaaway, matutong makinig sa kung ano man po ang pinapaabot ng ating Panginoon. Kaya we are blessed kasi we are chosen people of God, na sa panahon natin ngayon, we are pinagkaisa po tayo ng Panginoon. We are all members of that one body, na there is only one body of Christ. Maraming salamat sa Panginoon kasi talagang yung sakripisyo ng Lord, ang sakripisyo ni Jesus Christ sa atin, na sa lahat ng mga pagkakasala natin, na we are sinners pero we are saved by His grace, sa kanyang mga dugo, sa tayo ay kanyang iniligtas. Kaya wag nating hayaan na babaliwala po yung lahat ng sakripisyo po ng ating Panginoon, na gawin pa rin po natin, kung ano ang nararapat and will ng Panginoon, para hindi po tayo ma-judge sa kung ano man pong mga gagawin pa natin sa hinaharap.
Kaya maraming salamat po sa Panginoon at alam ko ang Lord po ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding sa kung ano pa man po ang maiparating ng Panginoon sa atin at paalala sa atin ng Panginoon na siya ay nag-iisang Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. At siya po ang siyang patuloy na magkokontrol sa lahat ng ating ginagawa. At patuloy niya tayong kahabagan sa patuloy ng kanyang biyaya na patuloy po tayo na magpatuloy hanggang sa huli na madatnan niya tayong sumasampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapahayagan mo, Panginoon, sa iyong banal na salita na patuloy nga, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpili mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na kami ay kinahabagan mo, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sa iyong biyaya. Tunay nga pong ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa new heaven, new earth, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa revealed word mo, Panginoon, sa totohanan na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na gamitin mo kaming vessel, Lord God. Gamitin mo kaming instrumento, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nais mong mapahayagan namin ng iyong banal na salita, Panginoon. At Lord, ito po ay inaalay namin sa iyo, Lord. Kaya lahat man po ng mga tao makakausap namin, saan man po kami dalhin ng aming mga panyapak, Panginoon. Ikaw po ang siyang magtimo sa kanilang puso, Lord God. Huwag mong hayaan na patigasin ang kanilang puso, Panginoon, sa iyong banal na salita. Na kapag narinig nila ang iyong mga banal na salita, i-open nila yung kanilang mind, i-open nila yung kanilang heart, Panginoon, at i-welcome nila, Panginoon, ang word mo sa kanilang buhay, Panginoon.